ang kauna-unahan sa misyon ng DZRH. Nasaan man, kailanman. Tamang balita, tamang impormasyon, at tamang serbisyo ang handog sa bawat isa nasaan ka man sa mundo. Kasabay sa kasaysayan ang kauna-unahan sa Pilipino. DZRH. Tuloy ang tulungan sa makabagong bayanihan. DZRH, subok na sa balita. DZRH, haligi ng katotohanan. DZRH, makabagong bayanihan, serbisyong tapat sa iyo. DZRH, Miyembro ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang dami ng lumalabas na sakit ngayon, lalo na sa mga panahon ngayon. Iba-iba na ang paliwanag at talaga namang nakakatakot na. Hindi mo na alam kung sinong pinaniniwalaan mo dahil ang dami na ding fake news. Kaya dapat mismong mga eksperto ang pinanonood mo, pinakikinggan mo o dapat i-follow mo. Sa patuloy na pagbibigay ng tamang balita, tamang serbisyo ng DZRH, hatid ang programang babawasan o tanggalin ang takot mo dahil sa impormasyong galing sa mga totoong eksperto ang malalaman mo. DZRH Health Check Plus. Health Check Plus. Watch, listen, and follow na dahil tuloy-tuloy ang paliwanagan dito kasama ang mga taong totoong mga eksperto at nag-aral. Kasama si Dennis Antenor Jr. live sa DZRH News Television, DZRH Radio at live sa DZRH Facebook, YouTube at DZRH News website. Nakakatakot ang mga sakit kung wala kang alam. Labanan ang sakit sa mga malalaman sa DZRH Health Check Plus. Magandang araw po Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, saan po man kayo naaabot na aming broadcast at sa lahat po ng nakikinig sa radyo. Magandang hapon po sa inyong lahat at sa nanonood po sa DZRH News Television. Magandang tanghali po. And of course, naabot po ng ating digital. Live po tayo sa, of course, sa Facebook. Magandang hapon sa, of course, live din tayo sa YouTube. Ayan, magandang hapon po sa lahat ng mga Pilipino sa buong mundo. And of course, magandang hapon din sa lahat ng mga nakikinig at nakatutok at nanonood sa DZRH News website. Magandang hapon po. Ito po ang DZRH Health Check Plus. Linggo-linggo po tayo magkakasama. Ang programa po ng DZRH na Health Check Plus ay para mabawasan po yung ating nararamdaman na kaba, na takot. Alam nyo, pagka nakakaramdam kayo ng takot at saka kaba, yun ho yung mga panahon na wala tayong masyadong alam. At kailangan natin malaman yung mga bagay-bagay para na rin maproteksyonan ng ating mga sarili at kailangan maproteksyonan na rin natin ang ating mga pamilya. Ayan. Kausapin ko lang si Ariel. Ariel, ano mo lang yung monitor mo dyan na nagano sa akin eh. Okay. Siyempre pa, ako po inyong mga kasama. Ako po si Dennis Antenor Jr. Sama-sama po tayo hanggang alas 2 at tuklasin natin ang mga bagay na kailangan po nating malaman. Tayo po mga Pilipino mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. At siyempre, tulad po ng nasabing intro kanina, 3 po ang doktor na makakasama po natin sa araw na ito para bigyan po tayo ng edukasyon, ng impormasyon, para po pananggalang natin sa ating mga takot, yung ating mga kaba palagi. Alam naman natin pagka ganitong mga panahon, lalo na especially mga COVID-19 na yan, kailangan ang panangga talaga natin sa ating mga takot, yung ating alinlangan ay tamang impormasyon na manggagaling sa mga totoong eksperto. Okay, makakasama po natin sa lahat ng nakikinig sa DZRH, 3 doktora makakasama po natin sa panahon ngayon at yung 2 po, unahin na natin ang infectious disease specialist at from St. Luke's Global po siya, si Dr. Mario Panaligan. Doc, magandang hapon po. Bati muna kayo. Yeah, magandang hapon, Dennis. Magandang hapon sa kanila lahat. Siyempre, maganda na mapaalam natin sa kanila yung mga impormasyon tungkol sa COVID-19. Opo.
Yan ang ating pag-uusapan ngayon, COVID-19. Ano man yung mga nakalagay sa hashtag, COVID-19, COVID-19 o -19, coronavirus, Wuhan coronavirus. Ay, nako, lahat siya pag-uusapan natin. Siyempre, may kasama rin po tayong isang totoong eksperto po. Pulmonologist po siya. Nako, talaga naman, mas maganda talaga makakausap natin siya dahil siya ay eksperto pagdating dito. Kasama po natin si Dr. Ian Reyes. Doc, magandang hapon po, Doc. Hello, Doc? Okay, nawala yata si Doc. Doc, ano ka na lang? Balik ka na lang ulit dito sa ating broadcast. Okay, tanungin na natin siguro, unahin muna natin situation na gagawin kita reporter, Doc. Kumusta na po ang St. Luke's ngayon sa mga panahon ngayon? Kasi may mga kumalat po kasing balita, mga last week ba yun, 2 weeks ago? Parang ang St. Luke's daw ay tumatanggi na sa mga tinatakbong mga pasyente doon, Doc. Ano ba katotohanan din eh? Sa naman, tumatanggap, no? Punong-puno nga lang yung hospital, pero siyempre, yung iba nag-aantay sa emergency room, may special unit kasi na ilagay doon sa emergency room ng St. Luke's Global. Kung nabalita man dati na hindi makakatanggap, sinabi lang noon na punong-puno kasi ang hospital. So, mangyayari, kung dadalhin sa emergency room, nag-aantay talaga doon, no? Ang kagandahan doon sa hospital, inayos nila ginawa yung malaking bahagi ng emergency room para talaga doon sa mga COVID-19 infected kahit sa mga confirmed patients, no? So ngayon tuloy-tuloy naman yung pag-admit, no? Maraming na-admit pa rin, maraming positive, marami ring suspected o yung pinagdududahan kung may COVID-19. Tandaan natin kasi hindi siya sakit at madaling makahawa. Opo. So talagang Doc, lahat talaga nag-a-adjust, ultimo yung, syempre, St. Luke's na yan, ultimo kayo, nag-adjust din kayo sa mga pasyente pumapasok, Doc, Kailangan kasi importante na pangalagaan din yung ibang mga nandoon, no, sa emergency room lalo, no. Ibig ko sabihin, may mga tao din na may sakit pang iba na pupunta rin na emergency room, so siyempre hiwalay sila doon hindi sila pwedeng sama-sama. So, lahat pa rin naman, na-admit, basta napapauwi din naman yung mga ibang mga pinagsuspetsahan, lalo yung mga negative naman, yung in-observe lang sa loob ng hospital, napauwi naman yung iba. At na rin kami napauwi na COVID-positive patients sa St. Luke's Global. Parang siguro may palakpakan din doon, Doc, no? Kasi nagba-viral talaga yung mga gumagaling Talagang praise God talaga. Amen, amen, amen. Pagka gumagaling yung mga pasyente. Totoo. Siyempre, kailangan talaga tutukan natin silang lahat At saka importante, sabihin na natin nakakulong sila sa kanilang kwarto. Hindi talaga pwede silang lumabas basta-basta. Unless gumaling na, kaya being negative dun sa testing. Opo. Okay. I-welcome po natin si Dr. Ian Reyes, isang pulmonologist. Doc, magandang araw po sa inyo. Hi, Doc Ian. Magandang hapon po. Welcome to Health Check Plus po, Doc Ian. Narinig ba ako ni Doc? Opo. Doon sa mga hindi pa nakikinig sa radyo, kami ngayon ay naka Zoom conference at kung manonood kayo sa TV, tatlo yung windows dito. Isa sa akin, isa kay Doc Ian, at saka kay Doc Mario. Naririnig na ba ako ni Doc Ian? Doc Ian, magandang hapon po sa inyo. Welcome to Health Check Plus. Hindi yata ako naririnig ni Doc. Hi, Doc. Doc, medyo malabo ho ba yung dating ko sa inyo? Okay. Pero habang inaayos po natin yung communication natin kay Doc Ian, puntahan muna natin itong si Doc Mario. Mamaya nga pala, baka makahabol isang infectious disease specialist na taga San Lazaro Hospital, si Dr. Jean Solante. Doc, inaantay namin kayo. Baka sakasakali makahabol si Doc. Okay, punta muna tayo kay Doc Mario. Doc, kumustahin ko muna kasi isa sa mga topic na gusto ko ring malaman since na taga St. Luke's po kayo. Kumusta na ho yung mga frontliners ho natin sa St. Luke's po?
yung mga frontliners, siyempre, nagpapalit-palit sila ng duty, no? Hindi naman hindi kasi pwede na tuloy-tuloy. Doon talaga yung sinusuot na PPE, yung personal protective equipment. Importante kasi tuloy-tuloy yung supply at hindi dapat nawawalan, no? Kasi yun ang proteksyon ng mga frontliners, no? So, ibig sabihin, pagka naka-duty doon, talagang nakadamit, no? Ganon din naman yung pagka mag-rounds sa COVID floors, no? Kasi sa St. Luke's, may 3 floors doon COVID floors ang tawag. At kahit yung isang ICU sa St. Luke's Global, puno rin niya ng COVID patients, no? So, pagkapapasok ng kadamit talaga, hindi pwedeng basta-basta na lang napapasok na walang protection, no? Ng mga frontliners. Oo nga, no? Kumusta ho yung meron nung nag-text sa akin dito, pinapayagan pa rin ho ba yung mga hindi siya COVID-19 na mga pasyente na dalawin yung ibang mga pasyente? Nagkaroon lang siguro ng konting istrikto, no? Doc, ano? Actually, importante talaga na dapat strikto sa pagdalaw. Kung maaari, wag sanang dumalo yung hindi pa nagkakaroon ng sakit. Kasi maaari talaga silang mahawa, no? Kahit sabihin natin na magdadamit sila ng PPE, hindi siya 100% guarantee. Kasi hindi siya madaling isuot. At ang pinakamahirap, hindi tatanggal. Kasi pag nagtanggal at may nahawakan ka at nahawakan ka sarili mo, ibig sabihin nun, posible mo makakuha yung sakit na COVID-19. So, may training din kasi para isuot yun at may training din, no? Para tanggalin. Oo. So, nag-train pa kayo ng panibago? Parang nagkaroon sila, nag-undergo sila ng ibang training for this situation, Doc, ano? Actually, yung mga frontliners nag-undergo ng training din. So ang alam ko, 2 araw ibang mga tao para matuto. Kahit pa paano may background po sila. Kasi importante yun kasi mawala. Okay. Doc Mario. Okay. Yes. Balikan natin si Doc Mario Meme ng konti. Habang ini-establish yung... Pwede na natin makausap si Dr. Ano nangyari doon? Okay, teka muna. Kausapin muna natin si Doc Ian Reyes, isang pulmonologist. Doc Ian, magandang araw po sa inyo. Magandang hapon po. Yan, okay. Doc, kumusta na po kayo? Kayo po ba'y natutulog pa rin? Kanina pa po gising. Nakamonitor din kayo Doc, no? Opo. Kumusta na po if I may ask, Doc, saang hospital po kayo? Alam ko po marami kayong connects na mga hospital na pinagjudyutihan nyo rin po. Pero kawani po ako ng Cagayan Valley Medical Center dito sa Tuguegarao City. Uy, okay. Gagawin ko ulit kayong reporter. Kumusta po yung sitwasyon po dyan? Ilan po yung positive natin dyan, Doc? Ito pong pumasok po akong duty ng March 27. Lumabas po ako ng April 3. Umabot po yung peak namin ng positive na inpatients ng 12. 12, okay. 12 patients na COVID positive. As of this morning, ang balita ko, kasi binabalitaan pa rin nila ako, 5 na lang po yata yung natitirang COVID positive at may posibilidad na yung iba doon ma-discharge pa today. Okay. So pababa siya. Dok, sabi mo kanina 12, ngayon 5 na lang. Ang bilis ng recovery ng mga pasyente natin. Opo. Kasi bumilis din po yung balik ng resulta ng swab test nila. Hindi po, yung una po, naghihintay kami ng mga 11 days bago lumabas yung mga initial results. Doon pinapadala pa namin ng RITM. Kasi this time ang pinapadala na namin sa Baguio General Hospital kasi allowed na silang mag-test. Ang turnaround time namin is, ang pagbalik ng resulta, mga 2-3 araw na lang po, nalalaman na namin yung resulta. So, mas mabilis na yun ngayon, Doc, compare dati? Mas mabilis ako na Opo.
Okay. Dok, ako'y dediretso na dun sa kayo po naman ay pulmonologist. Paano po bang paano ba mapapalakas yung aming mga immune system na habang kami ngayon ay nasa bahay, Dok? Simple lang po 'yan. Iwasan ng bisyo, kumain ng masustansyang pagkain. Basically, yun lang po. Okay. Tapos matulog ng 8 hours. Na makapagpahinga ng mabuti. Opo. Sa panahon naman po ngayon, marami tayong panahon para magpahinga, hindi po ba? Opo, totoo po 'yun. Doc, dun sa mga PUI o PUM, paano po ba ang tamang gawin, lalong-lalo na kung sila, kasi iniisip ko, madalas ko nang tinatanong pagka kami nag-uusap o nagmi-meeting kahit sa opisina, kapag ka may PUM o PUI sa bahay, paano po ba ang tamang treatment sa isang taong PUI o PUM? Kasi lumalabas po ng kwarto yan, kahit nabigyan po natin ng ng tawag dito, ng pagkain, ng tubig, doon sa may tapat ng pintuan, kung iisa naman yung CR na ginagamit, paano po, Doc? Kasi alam naman natin, ang mga Pilipino, may takot yan eh. Kung tutusin yung iba dyan, PUI, PUM na, ginagamot na lang yung mga sarili nila sa bahay. Ano ho ang dapat na tamang sistema, Doc? Dapat po, kung maaari nga po, may sariling kwarto, yung PUI o yung PUM. At iwasan ng palabas-labas. Kung maaari, doon lang siya sa loob. Kung maaari nga po, may sarili siyang banyo at toilet. At kung mayroon din siyang mask at yung mga kasamahan sa bahay may sariling mask, dapat po sana naka-mask sila. Ang madalas na paghugas ng kamay at paggamit ng alcohol, kung mayroon din, ay makakabuti rin po. Okay. Doc, bago ko puntahan si Doc Mario, ito po yung pa-follow up ko lang po. Sinabi nyo na mas maganda kung may separate na CR, papaano po pag wala? Pag wala, medyo mahihirapan nga po tayo. Ano po? Pero kung sakasakaling ganon, huwag silang magkasunod na mag-CR. Kung maaari, ma-disinfect yung CR bago gamitin ng mga ibang kasama sa bahay. Yun ho ang maaari natin gawin. Pero kung hindi nga ho maaaring wala tayong sistemang ganon, ang mas mabuti po kaya ay mag-facility quarantine, yung PUI, o kaya ma-admit na lang po sa isang COVID hospital para ma-observe at ma-isolate talaga po. At saka kontakin yung sarili nilang LGU. Doc, I think that will help. Kausapin yung mga barangay malaking tulong po yun. At this time nga po, sana meron na pong mga facility quarantine areas para yung mga asymptomatic na PUI o kaya mild PUI na ang bahay, hindi naman ho lahat ng bahay, yung mga kwarto, may sariling bathroom at saka kubeta. Kung maaari ko sana, sila ang may lagay doon sa facility na yon. Okay, thank you, Doc Ian. Balikan ko po kayo maya-maya ng konti. Puntahan ko muna si Doc Mario. Doc, etong panahon, parang we have 1 more week to go para matapos yung quarantine. May mga chismis, may mga balita na may extend. Etong panahon na to, Doc, yung kaba natin ngayon, dapat ba mas relax tayo ngayon kesa nung una tayong nag-quarantine, yung sa health ng mga Pilipino, Doc Mario? Sinabi mo mas relax, medyo nakakatakot din yun, kasi pag sinabi natin mag-relax, kaya tayo mag-ingat. Pag sinabi kasi mag-iingat, kailangan tuloy pa rin yung isolation at quarantine. At kung maaari, social distancing o yung magkakahiwalay, kahit magkasama sila, may pagitan na kahit isang metro hanggang 2 metros sa pagitan ng dalawang tao. Yan ang tinatawag na quarantine para maiwasan yung paglipat ng mikrobyo o ng threat
na pwedeng isang taong may sakit. So, kahit na bumahin lang, pwede mahawa yung isa pagka sila. So, yun ang dapat na tuloy. Kahit natin pwede naman mag-relax dahil alam na natin yung mga dapat gawin, pero wag natin kakalimutan yung mga basic na infection control, no? Pati yung paghuhugas ng kamay, importante, no? Yung pag-iwas, kung maaari, nahawakan natin yung ilong, yung mata, kasi pwede tayong makahawak ng isang bagay na nabukahan pala, pag yung bagay na nahawakan natin, tas bigla natin napit sa mukha natin, mahawa na tayo doon sa sakit. At totoo yan, kahit sa trangkaso, pwede yun mas lalo na ngayon dito sa coronavirus infection, kasi base sa pag-aaral, mas makakahawa siya Kumaga, yung ang tawag namin yung R0 o reproductive ratio. Ibig sabihin, ang isang tao ay posibleng makahawa 2 hanggang 3 tao, yung 0.5. No? Ibig sabihin, yung isa, pwede magkaroon ng 2 hanggang 3, at yung 2 at 3 na yun, pwede makahawa pa ng panibagong 2 hanggang 3. Imagine, pwedeng umabot ng mabilisan pag magkakasama lang yung mga tao na yun, at magkakaroon agad ng sakit. Sabihin kabilis. At ang isa pang sabihin na natin na nakakatakot dito sa sakit na ito, lalo-lalo sa tinatawag nating vulnerable o yung mahina ang resistensya. Yung halimbawa, may sakit sa diabetes, sakit sa puso, high blood, at may edad, no? Ang resistensya, mas nagiging implikado sila pag nagkasakit. So, yung pinabalikan ko lang, yung magiging relax, wag naman, kasi importante na alam pa rin natin dapat natin gawin para makaiwas sakit. No? So, basic infection control measures. No? Hugas ng kamay, at pati yung yung coffee etiquette, pag wala yung panyo, mas maganda, tissue na lang, kasi yung tissue na gagamitin, tatapon agad natin para hindi na natin idikit sa kung saan pa. No? Tapos yung pwede rin gamitin ng ang siko pagkauubo kung wala kayo magamit na tissue. Pwede na 'yon para hindi kumalat, hindi mahawakan yung mga plema o yung droplet, no? Para hindi natin mailipat sa ibang tao. Doc, so parang sinasabi nyo, parang yung nangyayaring social distancing ngayon, so kailangan natin i-apply yan kahit na lift na yung quarantine at magbabago talaga ng yung pamumuhay ang mga Pilipino, dahil kung social distancing ang pinag-uusapan natin, tricycle pa lang dapat magkakahiwalay na tayo, jeep pa lang magkakahiwalay na tayo, bus pa lang magkakahiwalay na tayo, MRT, Doc, kailangan magkakahiwalay, hindi na pwede yung siksikan at para kayo nagkakapalitan na ng muka, Doc. Yung nabanggit na posibleng ma-extend itong sinasabing lockdown, no? Posible talaga yan. No? Kasi kung titingnan na yung dami na nagkakasakit, hindi pa rin talaga siya bumba So, taas pa rin siya. Yung kahapon na medyo less than 100 na positive cases, sabi ko parang nakakapagtaka kasi marami pa kaming inaabangan ng mga test, sabi ng mga na-admit, no, sa ibang hospital. Kasi sabihin ko na ang St. Luke's puno, yung ibang hospital din puno. Kaya nga maganda na magiging active ang UPPGH simula bukas para tumanggap ng COVID positive patients, at marami pang iba ng mga ospital na designated o sinabi na sila ay magiging COVID centers. At kung alam mo na rin yung balita na magkakaroon ng facility quarantine, di ba? Yung sa World Trade Center, sa yes, sa Rizal Memorial Coliseum, no? Maganda yun kasi yun na pupuntahan ng mga PUI saka PUMs para maiwasan natin yung pagkalat ng sakit, no? Pero sabi ni Secretary Villar, kung tama ko, 10 days, bago pa talaga maayos lahat ng tatlong yon, no? Pero sana magawa na agad para yung iba pang mga inaabangan na magkasakit doon na mapupunta, keso doon sa problema natin na pagpunta sa bahay, pag-uwi, yung sinasabing isolation. Pinabanggit kanina ni Dr. Reyes, mahirap pag halimbawa dito sa Metro Manila, maraming condominium units, no? So marami talaga, isa lang ang kwarto. So napakahirap na isang kwarto, isang CR. Siyempre, yung social distancing, mahirap pag maliit lang yung bahay. Tapos hindi kayo pwede magsabay-sabay, magkakasunod, nagagamit ng CR.
Tapos, importante talaga yung infection control sa ganon. Importante na nakamask lahat ng nando sa isang lugar. Kaya maganda nung planong gawin na facility quarantines. Hindi lang sa town, sa Mandaluyong, Pasig, magkakaroon na ng mga ganon. No? So, Doc, parang nagulat ako dun sa sinabi mo kanina na parang nag-expect na kayo na nag-expect pa kayo na madadagdagan pa yung mga may COVID-19 ngayon dahil parang may inaabangan pa tayo na nagpa-test at hindi pa lumalabas talaga yung resulta. Actually, kung naalala mo, binanggit ni Yusek Vergere, more than 5,000 na yung na-test eh. Siyempre, yun yung mga wala pa, no? Ang masasabi ko lang, may mga re-swabbing doon eh, yung inulit na lang. Kahit sabihin natin more than 5,000 yung test, no? Hindi naman lahat yun mga bagong pasyente, no? Pero sabihin natin, may mga na-admit pa na COVID suspects na wala pang result kayong test. No? And yung mga sinabi kong abangan natin. So, kung kayo tatanungin ko, Doc, ikaw muna, Sir Doc Mario, payag ka doon sa mass testing talaga? Doon sa mga dapat i-test, no? Sa PCP, saan ako active, yung Philippine College of Physicians, meron kasi kami nilabas na sulat o pananawagan na sana yung mga healthcare workers at frontliners, no, mat-test periodically. Ibig sabihin, bawat oras o bawat araw na pagkatapos sila mag-duty, mag-test sila para malaman kung nahawa sila. Para alam na natin kung dapat mag-quarantine agad, isolate agad sa loob ng apat na araw. Kahit wala pa sa sintomas. No? Kasi kung nagtrabaho ka, nandun talaga yung risk o danger, mahawa ka eh. So yun ang call namin na sana isama na din yun. Pati natin rin sinabi ng DOH na yung PI ang talagang priority, pati siyempre yung PUM. Pero admittedly, tanggapin na natin, halos lahat tayo, mga PUM na tayo kasi meron ng tinatawag na community transmission. Kahit wala nang travel sa China o kahit saan, dito sa Pilipinas, may talagang naglilipatan ng sakit. So, halos lahat tayo, pag inubot sipon, talagang pagpetsahan natin posibleng COVID yan. So, maganda talaga matest lahat na may ubot sipon. Para once and for all, malaman kung ikaw ay negative o positive. Kung nakakahawa ka o hindi. Kung ikaw may COVID, definitely mas mabilis ang action natin. Alam na natin na gagawin na dapat isolate kayo, dapat punta muna sa isang lugar para hindi magkakasama ng buong pamilya nyo. Okay, thank you very much, Doc Mario. Balikan ko lang si Doc Ian. Doc, kapag gumaling po ba ang isang pasyente ng COVID-19, hindi na ho babalikan ng COVID yan? Ayon sa mga bagong ebidensya, ang tendency is hindi na babalik. Pero napakabago pa nitong sakit na ito para masabi natin ganun talaga. So naghihintay pa rin tayo ng mga datos tungkol dito. Kaya ang polisiya natin pag nag-negative at na pwede nang pauwiin, ina-advise pa rin nating mag-home quarantine ng additional 14 days. Okay. Doc, kasi may mga kwento po, may mga balita po na ultimo kasi yung ito napakalungkot ho nito at kailangan maitanong ko rin sa inyo, Doc Mario and Doc Ian. Paano po yung mga gumaling at umuwi na ng bahay at pinipetisyon ng kanilang mga kapitbahay na natatakot po sila na paalisin po doon sa bahay na yon yung gumaling na COVID-19. Yung nararamdaman po ba nila ay tama? Yung kaba po ba nila? Dapat po ba na ganun talaga sila dapat katakot o kapraning? Excuse me for the word. Dapat ba ganun talaga dapat katakot at saka kapraning ang mga kapitbahay ng mga taong COVID-19 patient na gumaling? Doc Ian? Kaya nga, hindi nga natin maialis yung mga pangamba ng mga kapitbahay o mga kasama sa komunidad. Kaya nga ho, ang payo,
sa mga napapauwi namin ay mag-home quarantine muna ng 2 linggo para maobserbahan kung may pag-recur o pag-ulit ng mga simptomas. Sa amin naman pong karanasan, Opo. yung mag-iisang linggo na po yata yung una naming napauwi, wala pa po namang umulit yung kanilang mga simptomas. Naging problema nga ito ng mga unang araw. Opo. Subalit nga ho sa suporta rin ng local government, ng interagency task force na pagpapaliwanag sa mass media, medyo po nagkakaroon na ng kaalaman ang ating mga mamamayan na tanggapin naman tong mga ito sa kanilang mga komunidad. Pati nga po mga healthcare workers dati nadidiscriminate ng dahil dito. So, nung maipaliwanag naman po sa kanila, medyo po nagkaroon ng kaliwanagan ang sitwasyon. Opo. Okay. Doc, so paano po? Kailangan po ba matakot kami sa mga taong pasyente na umuwi sa kanilang bahay pag kapitbahay po namin sila? At gaanong kalaki yung porsyento na kami mahawa? At least yung mga yon na-identify na kung sino sila, at alam mo na kung saan sila nakatira. Ang lalo pong nakakatakot ay yung mga hindi mo alam kung meron nang infeksyon na hindi pa natin malalaman. So ang aking maipapayo ay katulad po ng sabi ni Dr. Mario, wag sana tayong magpabaya. Ang sa akin, personal opinion ko, siguro lalo nating paigtingin ang ating pag-iingat at kung maaari nga, ang personal opinion na naman to, palawigin pa ang lockdown dahil sa tingin ko po, personal opinion again, hindi pa ho tapos ang problema. So, ang sa akin lang, kung ano yung ginagawa natin ngayon, siguro lalo nating pagbutihin ang gaya ng social distancing nga po at yung pagiging malinis, pag-iingat, mag-mask, maghugas parati para maiwasan natin ang ma-infect. Okay. Pagka may COVID-19 ho ba, ito po isang katanungan galing sa mga DJs po namin na sa FM radio ng MBC Easy Rock po. Pagka po ba daw, is there evident lung damage daw po even after recovery from COVID-19, Doc Ian? Okay. May mga na-publish na po na mga autopsy reports mula sa China yata. Na yung mga ang nagiging damage ko kasi sa baga extensive. So hindi pa po natin masabi kung ano ang kahihinatnan ng baga ng mga makaka-survive dahil yung mga nag-survive po wala pang 1 buwan tayo mula nung nagkaroon tayo nito. Pero based on the autopsy report, maaaring baka magkaroon ng mga peklat-peklat yung mga baga ng mga pasyenteng na nag-survive itong sakit na ito. Which is good, which is bad for the person po? Kasi it may be bad dahil mababawasan po ang lung function in the future. Oh, okay. Magkakaroon ho ng peklat sa baga. Okay. I have to ask you, doctors, personal opinion nyo lang po. Bakit ho, ang dami ko na questions kasi na nakukuha since we're live. Bakit ho sa palagay ninyo maraming doktor ang nasasawi, maraming doktor ang naapektuhan, pero doktor na po sila? Pangalawa po, kumusta na po palagay ninyo ang suporta ng gobyerno sa mga doktor? Okay, pero bago nyo sagutin yan, Doc Ian and Doc Mario, magko-commercial na muna kami. Kami po yung magbabalik. Ito po ang Health Check Plus. Ako po si Dennis Antenor Jr. Oras mo natin sa buong Pilipinas, 41 minutes after 1 o'clock. Magbabalik po kami. Nakakatakot ang mga sakit kung wala kang alam. Labanan ang sakit sa mga malalaman sa DZRH Health Check Plus. Kasama si Dennis Antenor Jr.
Tingnan nyo, oh! Puti ito! Mas puti ito! Mas puti ito! Mas puti ito! Mas puti ito! Sa Pride Bar, pwedeng hindi na mag-bleach, tina o anyel. Dahil ang Pride Bar ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kislap puti at banayad pa sa kamay. Mas puti ito! Mas puti ito! Mas puti ito! Pride Bar, hindi lang puti, kislap puti. ACS. Sa hugasin, ano nga ba ang magaling? Maraming nahuhugasan ito. Hindi papatalo ang Smart ko. Sa kalinisan ng hugasin, makikita ang galing. Ang Smart may over 80% more cleaning power kaysa leading liquid brand. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Sa presyong abot kaya. Kaya lipat na sa number 1, Smart Dishwashing Paste. Tanggaling galing. Also available, Smart Dishwashing Liquid. ACS. Araw-araw sa eskwela, nagkakasubukan ng galing. Gaano kagaling ang bath soap mo? Uy, araw! Agoy pawis! Ang bango mo pa rin. Shield ang winner. Unbeatable laban sa germs that cause amoy pawis. May shea butter pa, tulong para hindi mag-dry ang skin. At may malasakit sa budget, kaya recommended ng Philippine Nurses Association. I challenge you. Subukan mo ang Shield. Shield, galit sa sakit, may malasakit. ACS. When there's a wish your heart burns. Don't you wish your Kojic soap gave you more? A touch of moisturizing? A little help to prevent pimples? Ang wish mo, nandito. New White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist-tested Kojic Whitening with shea butter and tea tree oil. Para sa Kojic na puti, Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. PCOO, KBP at nang himpilang ito. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Ano ang karaniwang sintomas ng COVID-19? Ang sinuman na infected ng COVID-19 ay makakaranas ng banayad hanggang sa malubhang respiratory illness na may sintomas na mga sumusunod: lagnat, ubo, kakapusan sa paghinga, kapaguran, pananakit ng katawan, baradong ilong, sipon, pamamaga ng lalamunan at pagtatae. Impormasyong galing sa World Health Organization, US Centers for Disease Control at DOH o Department of Health. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Action Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Ang COVID-19 ay isang nakahahawang sakit na sanhi ng bagong coronavirus na ngayon palang nakita sa mga tao. Ito ay pangunahing na ikakalat ng tao sa pamamagitan ng mga droplet mula sa taong may sakit kapag siya'y magsasalita, uubo o babahing. Ang mga droplet na ito ay maaaring pumunta sa mga bibig o ilong ng mga taong malapit sa kanya. Masyadong mabigat ang mga droplet na ito upang maglakbay ng malayo sa hangin. Umaabot ng hanggang 1 metro ang pagtalsik nito at kaagad na mananatili sa ibabaw ng mga bagay. Ito ang dahilan kaya ang pagkahawa ng tao sa tao ay kadalas ay nangyayari sa pagitan ng mga close contact. Hindi pa alam ang eksaktong oras na nabubuhay ang virus sa mga bagay. Kaya mainam na palagi ang linisin ng mga gamit lalo na sa paligid ng taong may COVID-19. Ang mga kamay ay maaaring kontaminado ng virus, lalo't marami itong hinahawakang mga bagay. Kaya iwasan ang paghawak ng mata, ilong at bibig dahil maaaring lumipat ang virus sa iyo sa pamamagitan ng kontaminadong kamay. Kung uubo o babahing, takpan ng bibig at ilong gamit ang looban ng siko o gumamit ng tissue. Pagkatapos gamitin ang tissue, itapon ka agad sa basurahang may takip. Ang madalas na paglilinis ng kamay gamit ang hand sanitizer na may alcohol o sabon at tubig ang pinaka-epektibong paraan upang maiwasan ang bagong coronavirus. Matatagal nito ang virus kung ito'y nasa kamay mo. Manatiling malusog at iwasan ang pagkalat ng COVID-19. Lumalapit
kami sa iyo bilang isang Pilipino para sa isang nangangailangang Pilipino. Kailangan ng ating mga buhay na bayani o ng ating mga frontliners ng mga alkohol, mga face masks, face shields, N95 masks, at iba pang personal protective equipment kasama ng mga matutulugan o sleeping beds at higit sa lahat, pagkain. Nakikiusap kami na direkta nang makipag-ugnayan sa kanila para makuha na nila ng mas mabilis ang inyong mga tulong. Ang bawat minuto kritikal, kaya ang iba sa kanila wala nang uwian. Kailangan ng suporta ng nag-aalaga sa ating bayan. Suporta para sa mga buhay na bayani dahil Pilipino ang mag-aalaga sa kapwa Pilipino. Nakakatakot ang mga sakit kung wala kang alam. Labanan ang sakit sa mga malalaman sa DZRH Health Check Plus. Kasama si Dennis Antenor Jr. Nakakatakot ang mga sakit kung wala kang alam. Labanan ang Ayan, tuloy-tuloy po tayo. Ito ang Health Check Plus. Kasama nyo pa rin ako. Ako pa rin po si Dennis Antenor Jr. Kasama ko po si Doc Mario, si Doc Ian. Hay nako! Meron sana akong gustong i-suggest pagka ako meron tuloy-tuloy yung broadcast. Ang dami kasi na pag-uusapan at hindi pwedeng i-ere. Hindi pwede. Hindi pwede. Gusto nyo malaman kung ano ang opinion nila para tungkol kay Senator. Hindi na. Wag natin pag-usapan niya. Wag natin pag-usapan niya. Kay Senator, alam nyo na yun. May opinion sila. Okay, diretso po tayo, Doc Mario. At may hanging question tayo. And gusto ko po sana si Doc Ian at saka si Doc Mario ang sasagot. Medyo seryoso po yung katanungan. At galing po ito sa isa sa mga followers natin. Bakit naapektuhan ng ganito ang mga doktor po natin sa Pilipinas at yung iba po ay namamatay po, naapektuhan? Doc Mario. Doon sa mga, siyempre, yung namatay, meron nga kaming isang kolege, si Dr. Sally Gatchalian, infectious disease specialist na pediatrician. Pinapamasakit kasi, siyempre, dahil doktor kami, so tumitingin kami ng mga pasyente, may mga pagkakataon, siyempre, sabihin natin, ingat na ingat kami, sabihin natin nagmamask kami, hindi pa rin yun enough eh. Lalo na kung yung pasyente, hindi naman babanggitin, no? Kung may sakit ba sila o nag-travel ba sila noon, no? So, may mga, yung dati yun, yung may travel history ba sila noon, hindi agad na pick up. So, siyempre, may pagkakataon talaga na nahawa sila. At yung mga nasawi, kasama doon yung factor na meron silang edad, saka meron din silang ibang mga sakit, no? Na kahit sa mga pag-aaral abroad, no, napansin nila ka merong diabetes, hypertension, mas madali sila talaga magkaroon ng komplikasyon eh. At sabihin na natin, may mechanism, may mga nangyayari kasi pag nagkasakit ang isang tao ng COVID-19 eh. Marami kami nakita, no, talagang mala yung kanilang manifestations eh. Yung kahit sabihin natin medical yung term, no? Kasi yung immune system nila masyado kakaiba yung pag-respond eh. So lumalala pati yung kidneys, ang atay, nagiging komplikado, nagiging problema bukod dun sa baga ng ventilate, no? So sa mga bagay na yun, siyempre, kahit sabihin natin na nag-iingat tayo,
Noong mga panahon na yon, siyempre hindi pa noon ganong ka-alert na narito na sa Pilipinas. Tsaka pangalawa, yung travel nga nami-miss kasi nadidisregardo. Nasa walang bahala na ibang tao na hindi ako galing sa China, so galing lang ako sa ibang lugar. Pero hindi natin alam na kahit ibang lugar, dumadami na din. Kung titingnan natin, ngayon, US na yung number 1 followed by Italy or Spain, and then Italy, and then China, naging pang-4 na lang. So, ibig sabihin, talagang kalat na siya sa buong mundo. So, kahit sabihin natin na mga doktor ang madalas dito, sabihin na natin kahit sa Italy, marami rin doktor na nasawi doon. No? At sabihin rin natin kahit sa ibang lugar, meron. Pero nagkataon lang sa Pilipinas kasi, sabihin na natin, dahil alam natin na dapat nga, nag-iingat kami. Pero meron pagkakataon talaga na pwede kami mahawa dahil humahawa kami ng mga may sakit. At yung mga may sakit na yon sila yung ng virus. Pwede namin makuha. Kaya balikan ko yung sinabi ko kanina, lahat ng dapat na mag-handle o humawak ng may COVID, dapat talaga protektado. Dapat marunong din gumamit ng protection like yung PPE. Dapat hindi kinakalimutan yung basic na infection control. Opo. Okay, thank you very much, Doc Mario. You want to add something, Doc Ian? Basically, nasabi na lahat ni Dr. Mario yung kung bakit maraming doktor na na-infect at kasamaang palad na mamatay. Yung pinaka-importante doon kasi yun nga, number 1, na-expose kami. Number 2, yung hindi nga nasasabi sa amin ng mabuti ng mga pasyente yung medical history nga nila, history of travel. Number 3, may break. Nagsisinungaling pa yung iba, Doc. Opo, yun yung nangyari sa karamihan ng mga kaso na nauna. Tapos yung break in the, yung pagsuot. Hindi, para sa kaalaman niyo po, kahit po nandyan yung ideal na personal protective equipment, hindi ho ganun lang. Kailangan marunong kang magsuot at yung pinaka-importante, marunong kang magtanggal. Kadalasan po, inaabot kami ng 1 araw sa pagtitraining ng pagsuot at pagtanggal. At parang secondary safety measure po, pag nasa ward na po kami, meron pong talagang isang observer sa pagsuot at pagtanggal. Ganun po ka-stricto ang infection control. May nagbabantay. So, basta-basta. Opo. Sabihin sa'yo kung ano unahin mo o susunod ito. Susunod. Stepwise po kasi yan. Kaya medyo matrabaho po. Pag titingin ka na isang pasyente o isang ward, ideally po kasi bawat pasyente magbibihis ka ulit. So, maraming beses mong gagawin yun. Napakahirap din po. At lalo na gaya dito sa Tuguegarao, ang init. Ilang layers po yung tagastak po ang pawis nyo. Opo. Yung goggles mo, yung protective eyewear mo, cloudy. Oo. Doc Ian, na meron din lumabas na pag mainit daw, nawawala na daw yung COVID-19, yung mikrobyo na yan. Totoo yun? Ang prueba po, Tuguegarao, nagka-COVID-19 pa rin dito kahit gaano kainit. So, hindi ho marahil totoo yun. Tama, napakainit dyan. Okay, mga docs, wala na ho tayong masyadong oras. Ako, yung iba dito na nagtatanong sa akin, parang masama na yung loob at hindi ko maitanong. Pasensya na guys, dahil may set of questions din ako dito. I have 20 nga, nakakadalawa pa lang ako . Unahin natin si Doc Mario. Doc Mario, ano po ang... si Doc Mario pala ay Vice President din ng Philippine College of Physicians, si Doc Mario. Okay. Doc, ano ang pwede natin ibilid sa mga kababayan natin na talaga namang hanggang ngayon aburido at saka natatakot? Ano ang pwede niyong ibilid sa kanya na magagaling po sa inyo, totoong eksperto? Unang-una, siyempre, ang pinaka-advice, ang pinaka-abiso kanila lahat, yung pag-iingat. No? Kahit sabihin na posible naman siyang maiwasan, pero pag sinabing posible, dapat natin kung paano siya iiwasan. No? Sa atin kasi sa Pilipinas, ang pinaka gusto natin gawin ay lagi tayo nagkikita-kita . No? Marami nga nalulungkot kasi hindi na sila pwede mag-inuman, magkakasama. So, Tama. Di ba? Kaka-quarantine ka o naka-isolate ka, hindi kayo talaga magsasama-sama. No? So, ang gusto kong sabihin, dapat talaga, pag sinabing isolated, dapat magkakahiwalay kayo at saka yung social distancing, dapat talaga susundin natin yan. No? Para maiwasan natin yung
posibilidad na mailipat ng isang tao, kanyang sakit, pa sa isang tao. At yung ganung paraan kasi, hindi lang sa coronavirus yun, no? Hindi lang COVID-19, pati sa isang kaso, at saka sa iba pang mga sakit na nagiging dahilan para magkaubot-sipon kayo, ganun din siya eh. Contact, yun dahil sa mga natatransfer, sa mga hinahawakan natin, at saka droplet. Kaya dapat, kung meron sipon yung isang tao, dapat mas maganda, umiwas, o kung talagang hindi magkita, dapat nakamas na yung sipon o takubo, saka dapat hand hygiene. So, importante talaga yung maghuhugas ng kamay. Ako kasi, nung nag-rounds ako, lagi ako may baon na alcohol. Pero siyempre, nakakatuyo ng kamay. So, nauso naman yung needle na may alcohol. Pangitin ko na lang, kahit ano yan, ethyl or ethyl, 70%, basta kahit ano doon sa dalawa, pwede yun. No? At iba pa rin usapan pag nag-hand wash o naghuhugas ng kamay gamit ng sabon saka tubig. Kasi lalo-lalo na pag may nahawakan kayo, dapat linis agad, hugas kamay, sabon at saka tubig. So, sa akin, importante yun. No? Kasi matakot tayo, siyempre, dapat alam natin at saka kabaligtaran yung takot ng paniniwala doon sa taas. Kasi yun ang magiging gabay natin sa lagi natin gagawin. Para hindi natin makalimutan, dapat tayo mag-ingat. Ang hashtag namin, stay home. Hashtag stay home. Keep everybody safe. So, keep everybody safe. Hashtag stay home. Salamat din. Salamat sa inyo lahat. Salamat po, Doc Mario. Ako, ang billing ko dun, lalo na sa mga bata, stay home, be quiet. Ang ingay. Ang ingay talaga. Maraming salamat, Doc Mario. Sa telepono eh. Oo nga eh. Lalo na ako pag nag-broadcast ang ingay. Si Doc Ian naman, Doc Ian, anong pwede mong i-advise sa ating mga Pilipino na hanggang ngayon po ay nag-aalala at aburido na yung sinabi nyo kanina, baka hindi natin alam, baka yung iba dyan na nasa paligid natin ay may COVID-19. Ang bilin po natin para sa sambayan ng Pilipino. Ay, maliban po sa mga tagubilin ni Dr. Mario, sa ating mga kababayan, konting tiis pa po. Malalampasan natin to pag nagtulungan tayo. Yung stay at home nga po at social distancing. At sa mga healthcare workers po, konting tiis din po. At maraming salamat sa inyong pagsisilbi. Stay healthy dahil baka mahaba-haba pa ito. Ayan. So sana nga magtulungan tayo para makalusot tayo dito sa crisis natin ito. Salamat po. Ayan. Okay. Thank you very much si Dr. Ian Reyes mula dyan sa Tugigaraw. Maraming salamat po. At of course, mula sa St. Luke's Global, si Dr. Mario Panaligan. Thank you very much, Doc. Alam po namin na busy po kayo. Kasama po ng aking mga kasama sa DZRH, sa radyo, sa TV, and online team. Isa pong malaking-malaki at saka dobling saludo sa lahat ng mga frontliners, sa lahat po na nakatulad po ninyo na uma-attend at nag-aalaga sa kapwa Pilipino natin. Maraming salamat at alam po namin ng iba sa inyo ay hindi na umuuwi at hindi na nakikipagkita sa kanilang mga asawa. Ako nga talagang hinahanap talaga ng asawa pala. I know how it feels. Maraming salamat po sa in behalf of the Filipino people, lahat po ng mga frontliners natin tulad ni Doc Mario and Doc Ian. Maraming salamat and God bless you and God will protect you. Ako na ang magdedeklara niyan. God will protect you. Maraming salamat Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po inyo nakasama. Ako po si Dennis Antenor Jr. Maraming salamat. Tatandaan po ninyo huwag basta matakot. Mababawasan yung takot natin pag kumpleto ang impormasyon natin. Maraming salamat. Bye! Nakakatakot ang mga sakit kung wala kang alam. Labanan ang sakit sa mga malalaman sa DZRH Health Check Plus. Kasama si Dennis Antenor Jr.
Ang dami ng lumalabas na sakit ngayon, lalo na sa mga panahon ngayon. Iba-iba na ang paliwanag at talaga namang nakakatakot na. Hindi mo na alam kung sinong pinaniniwalaan mo dahil ang dami na ding fake news. Kaya dapat mismong mga eksperto ang pinanonood mo, pinakikinggan mo o dapat i-follow mo. Sa patuloy na pagbibigay ng tamang balita, tamang serbisyo ng DZRH, hatid ang programang babawasan o tanggalin ang takot mo dahil sa impormasyong galing sa mga totoong eksperto ang malalaman mo. DZRH Health Check Plus. Health Check Plus. Watch, listen, and follow na dahil tuloy-tuloy ang paliwanagan dito kasama ang mga taong totoong mga eksperto at nag-aral. Kasama si Dennis Antenor Jr. live sa DZRH News Television, DZRH Radio at live sa DZRH Facebook, YouTube at DZRH News website. Nakakatakot ang mga sakit kung wala kang alam. Labanan ang sakit sa mga malalaman sa DZRH Health Check Plus. Nakakatakot ang mga sakit kung wala kang alam. Labanan